Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. At sa umaga nga pong ito ay mag-uumpisa na po tayo sa gawain sa ating Panginoon. Pero bago nga po iyon ay inaanyahan ko nga po ang bawat isa na tayo po'y tumayo at makipagkamayan po sa nagagandahan at nagwagapuhang mga anak ng Diyos. Verse 8. Sabi po dito, let my mouth be filled with a praise and with honor all the day. At tayo po'y manalangin ng panandalian. Panginoon, patuloy ka po namin, O Diyos, pinupuri, Panginoon. Pinasasalamatan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At sa mga oras po na ito, O Diyos, ay humingi po kami, O Diyos, na kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin, Panginoon, pagkakasala, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kami, O God, pagkalinisin, O God. Pagkalinisin niyo po, O God, ang aming mga puso, ng aming mga isip, upang karapat-dapat po kami pa yung katulad ng Panginoon sa iyo. At sa umaga po ito, O Diyos, pinili po namin, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, O God, ang siya pumilos, Panginoon, sa amin, O God. Wala kaming umpisa, Panginoon, hanggang sa huling, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, na kayo pa siya patuloy, O Diyos, mapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. At maging po, Panginoon, sa maghahayag po, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin po, Ama, na kayo nga, na siya nga po, Panginoon, na maging daluyan, Panginoon, na iyong mga salita, Panginoon, na iyong nais, Panginoon, na ituro, Panginoon, sa aming paibanin, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, sa inyo po namin, O God, pinabalik ang pinakamataas, pagpuri, salamat po dahil sa pagsama. In the mighty name of Jesus. Amen. At sa mga oras po na ito ay tinatawagan ko na po si Brother Vix upang pangunahan po tayo sa pag-aawit. Purihin po ang ating Panginoong dakila at tapat. Karapat-dapat ba siyang purihin ng pinaka-the best natin? Sige po tayo magpuri sa Panginoon ngayong umagang ito. Siya'y mabuti. Hallelujah! Hindi sa sariling lakas natin, kundi sa sariling lakas ng ating Panginoon. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa Kanyang pagpapadilikod natin sa Kanya. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Kayo'y mabuti, kayo'y tapat sa aming mga buhay. Awitin natin ang Panginoon. Di sa kalakasan. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, aming Diyos. Nauna po. Espiritu panadingin. Isa pa nga po. Tandaan mo ba? Espiritu panadingin. Itong panadingin.
Sa pangalawa po, may ilog ba sa iyong daan?
Hallelujah. Ito ang aming awit sa inyo. Hallelujah. Awit ng tagumpay sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hawal nyo kami, Panginoon. Tagasunod nyo lang kami, O Diyos. Tagasunod ng inyong kalooban sa aming mga buhay. Hallelujah. Walang magagawa ang buhay na ito. Walang sesay ang buhay na ito kung hindi kami susunod sa inyong kalooban, Panginoon. Dahil alam namin kapag sumunod kami sa inyong kalooban, tagumpay ang aming tatakakin, Panginoon. Tagumpay ang aming kakamtan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sapagkat sa inyo nang galing ang lahat ng sa amin. Sa inyo lamang, Panginoon, nang galing ang lahat ng mayroon kami, Panginoon. At ang lahat ng magkakaroon pa lang kami. Iyon ay yung lakas, tagumpay na nagmumula sa inyo, Diyos. Salamat po sa inyo. Aming Diyos na dakilang nalilikha. Hallelujah. Aming Diyos na sapat para sa lahat, O Diyos. Sapat ang inyong biyaya sa amin, O Diyos. Salamat sa inyo. Awit na natin ang Panginoon. Aking Diyos. Aking Diyos. Dakilang malikha. Dakilang malikha. Lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri. Ay puno ng pagpupuri. Sa labas kong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Sa pumuli aming Diyos. Hallelujah. Dakilang malikha. Dakilang malikha. Lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko. Puso ko puno ng pagpupuri. Sa labis kong bigay. Sa labis kong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ng langit at lupa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay iyong nagtatanggol. Kaya't marapat lang balik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling, sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay kong tinig, hallelujah. Kalakasan at awa, sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Ito sa pumuli aking Diyos. Aking Diyos. Dakilang malikha. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ay sa iyo. Lahat ay sa iyo nagmumula. Tayo po lahat. Maging buhay ko. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri. Pagpupuri.
po, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili magpasalamat sa Panginoon. Sige po, buksan natin ang ating mga bibig. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Diyos. Salamat po sa inyo. Sige po, pasalamat tayo sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga bibig. May kalayaan sa lugar na ito. Magpasalamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Thank you for the good health, Panginoon. Thank you for the salvation. Thank you for the protection, O Diyos. Hallelujah. Thank you for the provision. Thank you for the strength. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for strengthening us, for empowering us every day, for strengthening us every day, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo. Parapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa kanyang patuloy pagsambag ng salamat. Sa pangalan ng Panginoon, Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos. Pero sabi na, Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri at magbabad sa presensya ng ating Panginoon. At sa mga oras nga po na ito ay dadako na po tayo sa paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Alam ko pang bawat isa ay may inihanda po ngayon umagang ito. At sa mga oras po na ito ay kung sino man po ang nais na maghayag ng kabutihan ng ating Diyos ay nanyahan ko po na pumunta na po dito sa ating harapan. Magandang umaga po sa ating lahat, ating mga kapatiran sa Panginoon. Gusto ko lang ipatotoo ang paggawa ng Diyos sa buhay ko. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng pagsubok na naranasan ko sa 14 years na pag-stay ko dito sa Taiwan. Na natapos na rin noong July 14, 2025. At nagpapasalamat ako sa God. Talaga napakabuti ng God. Ang banal na Espiritu Santo talagang tumutulong sa atin. Kahapon nga si Brother Juan, si Brother Jerome, nagturo siya yung sabi na sa 1 Thessalonians 5 verse 16. Yun yung ano na gusto talaga yun na verse ko yung verse Thessalonians 5 verse 16 to 18. Ang sabi doon, be joyful. Dapat tayo laging magalak. Ako, alam niyo ko, kahit na anong mga pagsubok na aking dinadaanan, laging magalak ako. Magalak ako, kahit pagod na pagod ako, magalak pa rin ako, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil yun po ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Na talagang gusto ko talaga na calling ni Lord sa akin. At kaya nasabi ko, kahit na may pagsubok talaga, in the past and sa present, at salamat, may tagumpay dahil kasama natin ang banal na Espiritu Santo. Marami mang bundok ang ating lalakarin sa ating faith sa Panginoon. Isipin natin na yung mga bundok na yun ay gagamitin ng God para tayo lalong lalakas at magtatagumpay tayo hanggang sa huling tulian. At di ko sinasabi po na greatest joy ko po ang blessing ni Lord sa akin. Kasi 2002, pinagpapit na ang Taiwan ay parang pag-break na Canada. Kaya ng Canada na pwede na mag-compare sa Taiwan. At pinapasalamatan ko ang God. July 15, nag-start na po ako nag-sign ng kontrata ng skill technology ng mga caretaker. And bibihira lang po ang skill technology. Kayo mga estudyante, mga natapos dito, magpasalamat kayo sa Diyos kasi quite skilled na po kayo dito at tuloy-tuloy ng blessing sa inyo at ganoon din sa akin. Salamat po sa Panginoon sa prayers natin lahat, lalong-lalo sa mga leaders na nag-pray sa akin. And talagang ako lang siguro nang ipag-pray na ganun ang Taiwan na may parang Canada. And sabi nga sa kanyang salita sa John 16:24, noon pag pinag-pray yun, sa hirap na aking mga dinadaanan, talaga sa hirap ng aking dinadaanan sa Pilipinas, sa pagsiserve ko sa Lord, talagang pray ako ng pray sa God na sabi ko, Panginoon, gawin mo ang Taiwan na parang Canada. Tapos na ano ko yung John 16:24 na sabi niya, until now you did not ask yet in my name. Ask and you will receive so that your joy will be complete. Kukumpletohin ng Panginoon ang ating mga joy natin kapag hihingin natin sa Kanya. Alam natin ang katugunan ng Panginoon. Kaya salamat sa God dahil nandito pa ako, magalak, maglingkod sa Panginoon. At verse
Thessalonians 5:16-18. Sa 16, be joyful. Dapat tayo lang maganak. Sa 17, sabi doon, be prayerful. Lagi tayong manalangin. In all anong sitwasyon, manalangin tayo lagi. Never stop, day and night. Ganun po ako. Day and night, papanalangin ko. Tagumpay talaga. Kasi, bakit? Alam sabi niya sa 18, sabi niya doon, magpasalamat tayo lagi. Dahil, this is the will of God for you in Christ Jesus. So yan ang 1 Thessalonians chapter 16 verse chapter 5 verse 16 to 18. Memorize nyo muna. Habang hawakan din ninyo. So salamat sa God dahil meron na po akong prospect na naman na prayer ko na magkaroon ng prospect. Kahapon po nag-share ko ng dalawa through sa MRT and then prospect dahil kumbaga receptive sila sa salita ng Diyos. By faith, pag-pray natin na ang Nanzo magkaroon ng chance in the future. Tulungan nyo kung manalangin. 2 is better than 1. Magtulungan tayo. So, salamat sa God, sa lahat ng blessing niya sa amin, na spiritual blessing, lahat ng blessing, lalo na sa 14 years ko dito, 2011 until now. 2 beses pa lang ako nagbakasyon, pero pinagpala ko ng Panginoon, I am blessed. We are blessed. We are all blessed. Kasi dinilan Diyos ang anak ko dito. To God be the glory. Kung paano ako di-bless ni God, i-bless tayo ng lahat ng Panginoon, basta magpatuloy lang tayo. Amen? To God be the glory, honor, and praise. At sino pa po ang nais na magayag ng kabutihan natin Panginoon sa mga oras na to? Habang pong nag-aantay, ako po muna. Nung nakaraang week po, ano po yun, day ko po yun talaga. Sobrang saya ko po. And then po, nag-chat po yung assistant ko. Yung assistant mo namin sa school. And then, sinabi niya po sa akin na minention niya po ako doon, tapos gulat po ako. Tapos sinabi po sa akin nung assistant po namin na hindi daw po ako nakapag-pay sa tuition fee ko. Pero, dun ko pa din po nakita yung kabutihan ng Panginoon. Sinabi ko po talaga dun sa sir ko, tsaka assistant ko, Sir, Ma'am, alam niyo, kilala niyo po ako sa 2 years ko pong pag-aaral dito. Minsan di po talaga ako na-delay ng pagbabayad sa tuition na always advance po ako mag-isip. Advance po ako magbayad. Advance po ako magbayad. Nagbabayad po ako lagi kasi tuwing sahod po ng 5 ng hapon. Hindi, sinabi niya po sa akin yun, June po daw hindi ako nagbayad. Nagbayad po ako nun. Tapos iniyak ko po talaga yung killer, hindi ko matanggap kasi ang bigat po talaga niya sa bulsa. Tapos ayun po, sabi ko kay Lord, sobrang bigat ng nararamdaman ko. Lord, ang sakit din sa bulsa ng 7,000. Saan ako kukuha nun, Lord? And then, nung time po na yun, tumawag po yung tita ko. Sabi niya, di ka ba nahihirapan dyan? Tapos po yun, nai-open ko yun sa kanya. Nung sa work pa lang po, pinag-pray ko, Lord, saan talaga ako kukuha nun? Pero alam ko, Lord, na ikaw yung magpo-provide nun. And then yung lesson din po talaga sa akin nun ay, itago ko po talaga yung pinaka-importanting bagay, lalo na po yung resibo. And then po, inakwento ko po yun sa tita ko. Then sabi niya, sige, papadala ko agad bukas. Tapos sabi ko, Lord, praise. I will praise you, Lord. Sabi ko, grabe talaga, Lord. Sabi ko, hindi ko talaga akalain kasi po yung tita ko, may kinakaharap din po kami sa Pilipinas dahil po yung sa pagpapa-opera po ng lola ko. Pero andun pa rin po yung kabutihan ng Panginoon na siyang patuloy na nagpo-provide sa amin. Kaya sa Diyos ko po, ibinabalik ang pinakamataas na papuri. At yun ko po ang nais na makabutihan natin. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti. Nais ko magpasalamat sa Diyos sa kabutihan niya po sa aking buhay. Naalala ko nung bata ako kasi, nagse-celebrate man kami ng birthday sa bahay lang, ganyan, nagkakain kami sa labas. Ngayon kasi, silver na. Tapos, nakaka-bless kasi wala talaga akong balak maghanda. Pero purihin ng Panginoon kasi pinaganda niya ako 3 beses pa. Kaya sobrang nakaka-bless kasi ina-expect ko po kasi ng July, bakasyon, wala po talaga kami masyadong work. Kumbaga, minimum lang. Umaga lang, 2 oras. Kaya sabi ko, Lord, sige, magtitipid talaga. Kailangan ko magtipid, sabi ko. Tapos, dapat nagkaroon pa ako ng plano ko. Gusto kong umuwi ng Pinas, as hindi din yun niloob ng Panginoon. Alam mo yun, sa paglakad sa Panginoon, hindi po ako perfecto. Tinutuwid lang din ako ng Panginoon. May mga desisyon na hindi talaga siya para sa akin. At natutuwa ako sa Panginoon kasi natututo ako.
Kaya purihin po ang Panginoon sa bagay na yun. Tapos, nung yun nga, nakapag-celebrate ako ng 3 beses pa, kasama si Kim doon. Tapos, sabi ko, Lord, kulang talaga. Pero hindi na ako nag-pray na mag-work pa kasi gusto ko din magpahinga. Pero pinagkalooban pa ako ng Panginoon, gusto mo mag-work. Sabi nung co-teacher ko, pinag-work niya ako. Tapos sabi ko, ayoko na, ako nakakapagod kasi. Imagine mo, nagsasalita ka simula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Sabi ko, sobrang nakakapagod, Lord, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya salamat din sa Panginoon kasi nakaya ko. Alam mo yun, palagi kong nasa isip dati, I am an independent woman. Yun tayo ngayon. Pero pinaunawa sa akin ng Panginoon, no, you're not independent. You're dependent on me. Sabi niya sa akin. Kaya salamat sa Panginoon, lubos kong naunawaan yung lakas na sinasabi niya. Sabi dun sa Isaiah, di ba, you will not grow weary. Sabi niya, you will fly like an eagle. Kaya sobrang nakaka-bless sa Panginoon pag nararanasan mo siya. Ganun din po sa ating pagtatrabaho. God is always there to give us strength. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Mayroon pa po bang nais magdalag ng kabutihan natin Panginoon sa mga oras na to? Kung wala na po ay dadako na po tayo sa pagbibigay na pinapangunahan po tayo ni Brother Jerome Benitez. Amen. Pinagpala mo ba ang bawat isa? Pinagpala mo ba ang bawat isa? Amen. Kung pinagpala ang bawat isa, tayo po ay tumayo at hawakan natin ang ating mga kaloob para nating pag-pray. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo. Hallelujah. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, sa bawat kalabasan na pinagkakalabit, Panginoon, sa bawat lisahan, Panginoon. Salamat, O Lord. Hindi niyo kami pinapabayaan sa bawat araw ng aming pagkatrabaho. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, kaunawaan, karunungan na pinagkakalabit po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga blessing na pinagkakalob niyo maging ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalahan ko, Panginoon, ang aming kakaloob, Panginoon, na magamit lamang ito, Panginoon, sa inyong kalalago ng inyong gawain. At mas marami pang mga kaluluwa, Panginoon, na makarinig ng iyong mga salita. Gamitin niyo lamang po ang malikom na ito, Panginoon, para nalawak pa ang iyong gawain dito sa YouTube, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, dalahan ko din ba, Panginoon, ang bawat isa, na-bless niyo ang bawat isa, Panginoon, na ipaunawa niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi kalugian ang maghandog sa iyo, Panginoon, magbigay sa inyo, Panginoon, kasi kayo, Panginoon, ay tapos na kayong nagbigay po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging ang hahawak nito, Panginoon, bigay mo po siya ng takot, at bigay mo po siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, na magamit lamang ito talaga sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na bless yung bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong kapurihan, kadakilaan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magbigay.
spiritual at taniman ng ating mga puso ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. At sa mga oras po na ito'y bago ko po tawagin ang ating speaker ngayon ay maaari nga po ba kung ano man po yung nakasagabal na bagay ay o mga isipin sa ating mga buhay ay ipasantabi nga po muna natin at atin po munang mas unahin at pakainin ng ating spiritual sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito ay tinatawagan ko na po si Pastor Isagani upang pangunahan po tayo sa Word of God. Praise. Amen. Yun, puri ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen. Bagamat maulan, pero hindi tayo napigilan, nandito pa rin tayo para magpuri sa Diyos at sumamba. Salamat sa Diyos. Nabanggit mo nung nakaraan, linggo, di ba? Kung tayo naghihit sa mundong ito, yung mga titita sa mundong ito ay may magandang kalalagayan na naghihintay sa atin. Kaya mag-peace lang po tayo dito. Hindi man natin makamtan yung pagkapala sa mundong ito, nakamtan natin yung pagkapalang binibigyan ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos, huwag tayong susuko. Amen po. Sige po tayo tumayo. Bukasan po kayo sa akin sa kung kayo may Biblia, bukasan niyo po tayo sa unang Juan chapter 2 verse 6. Unang Juan chapter 2 verse 6, sabi rito sa verse 6, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Yesu Kristo. Amen. Tayo sa mandaling manalangin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na mabuti at tapat. Salamat po sa umagang ito na muli kami yung dinako sa lugaring ito, O Diyos. Kami nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy na binibigay sa amin ng kalakasan, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Bagamat maulan, O Diyos, narito kami, Panginoon, binibigyan nyo kami ng katatagan, Panginoon, ng kalakasan para makadalo sa inyong gawain, O Diyos. Salamat po, Ama, patuloy kayong gumawa sa gawain ito, O Diyos. Patuloy na ang hinihiling namin ng pagsama, pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa gawain ito, O Diyos. Alam niyo, Panginoon, wala pong kubulan lahat ng gawain ito, O Diyos, kung wala ang inyong pagsama, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salitang ito, Panginoon, na may papahayag sa umagang ito, Panginoon. Ay kaya po magpahayag sa kanilang mga puso, Panginoon. Maitanim nila sa kanilang puso, Panginoon. Matanggap nila, Panginoon, ang mensaheng ito. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Patuloy namin itinatay sa inyo ang lugar ito, Panginoon. Ganito po lahat na may naggawain, Panginoon, na kayo ang tinataas, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, na ako inyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Itago niyo lamang po ko sa inyong likuran, O Diyos. Alam niyo po, wala akong magagawa, Panginoon. Sa inyo lamang po umaasa, O Diyos. Patuloy na magamit lang po ako maging daluy ng pagpapala sa aking mga kapatid, Panginoon, sa aking mga manggagawa, O Diyos. Salamat po, Diyos. Patuloy namin kayong tinataas, tinadakila sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa inyo pong kapurihan pagkakila. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Amen. Tayo po rito sa ating nabasa sa Unawan chapter 2 verse 6, sabi rito, ang sino mang sasabing siya ay sa Diyos, dapat siya ay mamuhay ng tulad ni Kristo Jesus. Ito'y sulat ni Apostol Juan sa mga mananampalataya, na kung sino man nagsasabi na siya ay sa Diyos, ay dapat ay nakikita sa kanyang pamumuhay. Di po ba? Sabi nga, if anyone claims united with Christ, they should be their life in a way that reflect
Christ, nakikita sa ating buhay, yung Panginoong Jesus. Diba? Sinasabi ito, kahit hindi pa tayo nagsasalita, pag nakikita sa ating buhay ang Panginoong Jesus, alam kagad nila na born again Christian ka agad. Hindi ka pa nagsasalita, sa kilos mo pa lang, ay kilala ka na nila. Kailangan ganun tayo nakikita sa atin yung kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Nakikita dapat sa atin yung ating buhay inaalay natin sa Panginoon. Na tayo mga nagsitanggap ng biyaya ng Panginoon, dapat na ating pamuhay ay nakaalay sa Panginoon. Hindi na yung ating sarili na susunod, kundi yung buhay natin ay nakaalay sa Panginoon. Kaya ang gawin po natin bilang ay ang Panginoong Jesus, di po ba? Ang Panginoong Jesus siya yung gagawin nating pundasyon natin pamumuhay, di ba? Namuhay siya rito sa mundo ito na walang kasalanan. Siya yung, di ba, yung naging sumusunod siya sa utos ng Panginoon. Nakita sa kanya yung pagiging righteousness, yung obedience na doon, yung pag-ibig. Nakikita sa kanya, kailangan tayo kung tayo nakiklaim na tayo sa Diyos, ay kailangan nakikita sa atin yung pag-ibig, yung pagsunog, at saka yung righteousness. Kailangan nakikita sa ating mga lingkod ng Diyos. Kaya sinasabihin ko, kahit hindi pa tayo nagsasalita, ay nakikita sa atin kagad sa atin yung buhay ng Panginoong Jesus. Kung sinasabi mo na naging Christian ka, pero hindi naman nakikita sa iyong buhay, wala rin. Paano tayo makakahikayat ng tao ng ibang di mananampalataya kung hindi nakikita sa ating pamumuhay ang Panginoong Jesus, di ba? Sinasabi mo na sa iyong damit ay Christian, pero sa pamumuhay mo naman, hindi ka naman Kristiyano. Sinasabi mo sa bibig mo, ako ay Kristiyano, pero taliwas naman sa ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, pero hindi ka sumusunod. Kung sinasabi natin na tayo sa Panginoon, kailangan sumusunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung sarili natin ang kagustuhan na susunod. Kaya nga bilang isang mananampalataya talagang kumilos tayo na ayon. Hindi sa kagustuhan natin, di ba? Kaya nga mayroon din pong una, para makita sa atin ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesus, ay kailangan ay mamuhay tayo. Una, live a holy life. Mamuhay tayo ng live a holy life. Sabi nito, striving to live in a way that pleasing God character by separation from sin and alignment with His will. Kailangan talaga yung ating buhay ay i-separate natin sa mundo, sa kasalanan. Para ating buhay, ina-align natin sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi yun sa kagustuhan natin. Diba? Tanan nyo yung mga Israelita, kung bakit hindi sila tinutugon ng Panginoon sa kanilang mga bakit sila tumatawag, nananalangin sa Panginoon, sila tinutugon dahil sa kasalanan nila. Ayaw nilang talikurin mga kasalanan nila. Diba? Sabi nito sa Isaiah chapter 59 verse 2, sabi dito sa Isaiah chapter 2 chapter 59 verse 2, sabi dito, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niyang makinig sa inyong mga dalangin. Amen, di mo ba? Kahit anong tawag ng mga Israelita sa Panginoon, hindi sila dinidinig ng Panginoon dahil sa kanilang makasalanan. Diba? Nakita natin yung pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay, pero ang gusto lang nila sa Diyos ay puro pagpapala. Ayaw nilang lumayo sa kasalanan. Patuloy silang patuloy silang nagkakasala. Kaya sinasabi rito ng Panginoon, di ba sabi rito, tinalikuran na sila. Ayaw nang makinig ang Panginoon sa kanyang mga dalangin dahil sa kanyang mga pagkakasala. Ayaw nilang talikuran. Kaya ganoon din tayo, kung tayo mga naglilingkod sa Diyos, kailangan yung ating mga buhay
ay nakalay sa Panginoon. Nakaseparate tayo sa paggawa ng nakaseparate tayo sa mundong ito. Tayo nasa Panginoon na. Kailangan ating mga buhay nakalay na sa Panginoon. Kaya mamuhay po tayo ng may kabanalan sa Diyos. Nakikita sa atin, pamumuhay. Sa pamumuhay at sa gawa, hindi na sa gawa, pati na sa bibig, nakikita sa atin pamumuhay. Yung Panginoong Jesus sa ating mga buhay, talaga nakikita dapat sa atin kung tayo mga nakiklaim na tayo sa Diyos. Sinasabi dito. Sabi pa sa Ikalawang Pedro chapter 3. Chapter 3 verse 11. Amen. Sabi ito sa Ikalawang Pedro chapter 3 verse 11. Kung ganito ang magiging kahitnan ng lahat dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Kasi pagdating ng Panginoong Jesus, kung ganito kahit na ng mga tao, pagdating ng Panginoon, kailangan mamuhay tayo ng banal at makadiyos. Sabi sa 12, habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos, ginagawa ang makakaya niyo para mapadali ang pagdating niya sa araw na ito. Masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat na sa lupa sa tindi ng init. Sabi, mawawala ang lahat, masusunog dahil sa tindi ng init. Pero habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ay kailangan nakikita sa atin yung natitiis tayo. Diba sabi sa 13, ngunit ayon sa pangako niya, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Habang tayo naghihintay dito sa mundong ito, mayroong bagong langit at lupa na paghaharian para sa atin. Sabi sa 14, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang mga bagay na ito, pagsikapan niyo mamuhay ng mapayapa, malinis at wala kapintasan sa paningin niya. Amen, di ba? Malinaw siya sabi nito, habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, kailangan ay mamuhay po tayo ng mapayapa, malinis, walang kapintasan para sa pagdating ng Panginoon. Kaya hindi tayo makita na yung walang bahay na dungis, di ba? Yung blameless. Di ba? For example, di ba sa tupa, bago nila ialay, kailangan walang sakit, walang dungis, kailangan ganun tayo, kailangan manis tayo sa harapan ng Panginoon para pagdating niya ay hindi tayo makita na wala tayong kapintasan sa harap ng Panginoon. Sabi sa 15, lalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataon maligtas ang mga tao gaya ng mga isunod sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungan ng binigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Sinasabi dito na kaya pa hindi dumarating ang Panginoong Jesus dahil binibigyan pa ng pagkakataon ang bawat isa na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya tayo mga lingkod ng Diyos ay pinadala dito. Tayo mga pinadala ng Panginoon para ibahagi natin yung kabutihan ng Panginoon. Diba? Sabi rito sa 16, at ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya, may ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin na ibinibigay ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya. Kaya nga ng ginagawa nila sa ibang makasultan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa kanilang mga sarili. Ayun, sabi yun may mga ibang kasulatan ni Apostol Pablo ay mahirap talagang itindihin. Sinasabi niya. Kaya sinasabi kaya mahirap itindihin. Kaya yung mga Pariseo, di ba? Ang gusto lang talaga nila ay yung magaling sila sa kautusan pero wala yung pagsunod sa kanila. Diba na ito yung mga magaling ang mga Pariseo sa kautusan. Alam nila lahat ng kautusan. Pero yung pagsunod ay wala sa kanila.
Sabi sa 17, mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa, kaya mag-ingat kayo na hindi kayo maloko sa pamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Nag-iingat po tayo dito na tayo mga nakakilala na nakaalam ng balita ng patungkol sa katotohanan sa salita ng Diyos ay kailangan talagang suriin natin yung mga pinapangaral ng iba. Kaya talaga sinusuri natin. Sabi ito sa 18, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at sa pagligtas na Jesu Kristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Kailangan pala lumago tayo. Kailangan talaga nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon para lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Kaya dito sa mga talatang ito, paalala sa atin to ni Apostol Pedro sa lahat ng mga mananampalataya na namumuhay tayo ng banal at makadiyos. Paalala sa atin to habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon ay ginagawa natin ang ating makakaya para sa Panginoon. Nagtitiis tayo. Yun nga, lumalayo tayo, sineseparate natin yung sarili, sineseparate natin yung mga sarili sa mundong ito para masunod ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, sinisikap natin mamuhay ng mapayapa, malinis, walang kapitasan sa paningin niya. Kaya namumuhay tayo nang walang dungis sa harapan ng Panginoon. Tinitiis natin, lumalayo tayo sa mga bagay hindi na magaganda, hindi nakakalugod sa Panginoon. Talaga yung Panginoon, yung gagawin talaga yung kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa pangalawa, sabi sa pangalawa, love for God and others. Kaya mahal natin ang Panginoon at yun din mahal natin yung ibang tao. Sabi ito, living a life that reflects God's love by showing compassion, forgiveness, and kindness to others, di ba? Ang Panginoon, nung nagpunta siya sa mundong ito, nagpakita siya ng compassion, nagpakita siya ng forgiveness, nagpakita siya ng kindness sa mga tao. Nagpatawad siya, di ba? Kahit siya ginagawa ng masama, kahit ginagawa siya ng kasalanan, pinapatawad pa rin niya yung mga tao. Nagpapakita siya ng pag-ibig. Nagpapakita siya ng kabutihan sa mga tao. Diba? Diba may mga sakit, pinagaling niya. Pinatawad niya yung mga makasalanan. Kaya tayo makasalanan, di ba? Tayo di ba nakakilala sa Panginoon, tayo makasalanan, pero pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya ganoon din tayo, magpatawad din tayo. Patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Tayo na mismo unang humingi ng patawad kahit hindi tayo kahit hindi tayo mali. Tayo na mismo humingi ng tawad. Diba sabi sa Mateo chapter 22 verse 37 hanggang 39. Sabi ito sa 37, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Sa 38, ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Amen, di ba? Sabi ito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip. Kung gagawin natin ito, magagawa po natin pagpatawad sa ibang tao. Diba sabi sa 37, sa 39, at ang ikalawa, pinakamalagang utos ay katulad nito,
mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen, di ba? Kung minamahal mo ang Panginoong Diyos, kailangan ganoon din ang pagmamahal mo sa ibang tao. Nung namumuhay sa iyo ang Panginoon, makikita sa atin yung pag-ibig, magagawa natin ibigin ng ibang tao kahit hindi kaibig-ibig. Diba? Inibig din naman tayo ng Panginoon eh. Kaya kung sinasabi natin na iniibig natin ng Panginoon pero napupuot ka naman sa iyong kapwa, wala rin. Higing sinungaling ka lang. Diba? Sabi nga sa unang Juan, chapter 4, chapter 4, verse 7. Ito po, pakibasa. Sa 8. Sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Di po ba? Nasabi rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Di po ba? Kailangan talaga natin na ibigin natin ang ating kapwa. Kung kilala natin ang Diyos, ay magagawa natin ibigin ang ating kapwa. Hindi natin magagawa yan. Hindi natin magagawang ibigin natin kapwa kung wala sa atin ang Banal na Espiritu. Kaya sa tulong ng Banal na Espiritu, kaya natin nagagawang ibigin natin ating kapwa. Hindi natin sa sarili. Kung sa sarili lang natin, hindi natin kayang ibigin yung mga nakasala sa atin. Diba? Sabi nga sabi mo na minamahal mo ang Diyos, pero yung kapwa mo nga ay hindi mo kang patawarin. Wala talaga. Di natin talagang kailangan natin ang kasama ng Banal na Espiritu. Sabi nga doon sa unang 1 chapter 4, verse 19 hanggang 21. Sabi dito sa Sa 19, sabi rito, umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Sa 20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanya ang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, kaya magagawa niya ang Diyos na hindi niya nakikita. Amen, di mo ba? Sinasabi rito niya, Apostol Juan, paano mo maiibig ang Diyos? Paano mo maiibig ang kung hindi mo man nakikita, yung kapwa mo nga nakikita mo, hindi mo magawang ibigin. Paano pa kaya ang Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo siya maiibig? Diba? Malino ang sinasabi dito na Apostol Juan na yung ibigin natin yung ating kapwa. Kahit gaano pa karami yung kasalanan na gawa sa atin, ibigin pa rin natin talaga siya. Gagawin pa rin talaga natin ang pinakamabuti. Diba? Sabi nga ni Pedro sa Panginoon, yung papatawarin niya ang kanyang pinagkasala sa kanya. Di ba? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, 7 beses. Ibig sabihin lang nun, araw-araw tayong patawad. Hindi limitasyon, walang limitasyon yung ating papatawad. Halimbawa, nagkasala sa iyo, yung isang kaibigan mo nagkasala. Para sa si Briggs, nagkasala kay Jayden. Di ba? Sample lang. O, sabi ni Jayden, nakakatatlo ka na ha. Isa pa, last mo na to. Di ba? Kailangan meron tayo walang limitasyon yung pagpapatawad natin. Di ba? Ang Panginoon niya, di ba walang limitasyon, di siya nagbigyan ng limitasyon. O pag nakasampu ka ng pagkakasala, kiss ka na sa akin. Impyerno ka na. Di ba? Hindi ganoon ang Panginoon. Di ba? Hindi ganoon ginawa ang Panginoon. Araw-araw siya nang papatawad sa atin.
Kahit tayo nagkakasala, araw-araw tayong inuunawa ng Panginoon, di po ba? Kahit tayo, matagal na tayo mananampalataya, inuunawa pala tayo ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig ay magpawalang hanggan. Walang katapusan po ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ganoon din po tayo. Sa tulong naman ng Espiritu, kaya nagagawa natin ibigin natin kapwa. Hindi sa ating sarili, kaya nagagawa natin ibigin yung mga nagkasala sa atin. Kaya kahit gaano pa ang kasalanan ng iyong kapatid ay handa mo pa rin siyang mahalin. Talagang ang Diyos ay nagpakita talaga ng compassion sa bawat isa sa atin. Sabi sa Efeso chapter 32. Efeso chapter 4 verse 32, sabi dito, sa halip maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Amen. Malinaw. Ito sabi dito na magpatawad tayo sa lahat ng oras. Sabi dito gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, di ba? Kailangan talaga natin magpatawad. Alisin na natin yung yung sa ating mga puso. Kaya minsan yung place nga hindi dumadali sa atin. Kasi yung puso natin ay puno pa ng galit. Kaya alisin natin yung magalit, magpatawad tayo. Kaya kailangan natin kailangan po natin na magunawaan. Manawain natin ang bawat isa. Magpatawaran tayo sa bawat isa. Sabi nga sa Colossus chapter 3. Chapter 3 verse 12 hanggang 15. Sabi ko sa 12, kaya nga bilang mga banal at minahal ng mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait sa isa't isa. Mabait at mapagtiis. Amen. Sabi nito, kaya tayo mga bilang banal, mga pinili ng Diyos. Sino po itong pinili ng Diyos? Amen. Lahat po tayo pinili ng Diyos. Kailangan ay dapat nakikita sa atin ito. Sa ating mga buhay, maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at mapagtiis. Kailangan po nakikita sa atin itong pamumuhay, itong mga bagay na ito. Hindi na po tayo magagilitin. Kung magagalitin man tayo, kukunti na lang. Napapawasan na po sa tulong ng Panginoon. Diba? Kung dati yung temper mo, yung temper mo, mabilis ka na magalit. Pag nasagay ka lang, ba? Di ba ba? Nakakita sa atin to yung mapagkumbaba. Di ba? Ang Panginoon, nagpakumbaba siya. Kahit na siya ginagawa ng hindi maganda. Nagpakumbaba ang Panginoon. Kaya ganun din tayo. Kailangan talaga tayo mga lingkod ng Diyos ay nakikita sa atin itong pamumuhay na ito. Yung mapagkumbaba, mabait, kapagtiis. Handa tayo magtiis. Tinitis natin ang lahat para sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Diba? Please na po mong salita. Sabi po rin sa pangatlo, ay kailangan din nakikita sa buhay natin to yung transformation. Ito po talaga ay dapat talaga nakikita sa atin. Kung nakikilain po tayo na tayo mga anak ng Diyos na kumilala sa Kanya, ay dapat na tayo nababago, natatransform na yung ating pamumuhay.
Di ba? Hindi lang di basta yung kumilala ka lang, nag-transport niya, bigla mo lang binago. Hindi, pero kailangan ito yung yung genuine. Yung tunay na pagbabago, yung tunay na transformation na nakita sa atin, yung genuine. Yung tunay na relasyon with Christ should lead to transformation in one's life, reflecting His character and teaching. Kailangan talaga nakita natin yung character ng Panginoong Hesus, saka yung mga turo niya, kailangan talaga nakita sa ating pamumuhay. Nag-reflect mo talaga sa atin dapat ang Panginoong Hesus. Hindi na nag-reflect yung dati nating pamumuhay, kundi ang Panginoong Hesus na nag-reflect sa ating pamumuhay. Kaya nga, di ba? Yung character ng Panginoon, yung turo niya, kailangan nakita sa ating pamumuhay. Yung tunay talagang pagbabago sa ating buhay, kailangan nakikita. Sabi sa Roma 12:1, sabi sa Roma chapter 12 verse 1 to 2, sabi rito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon, kayo inyong ginawa tayo ng Diyos, ibigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang handog, buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, tunay na pagsamba sa Kanya. Amen. Di po ba? Sabi rito, sabi nito ng Apostol Pablo, sa mga mananampalataya, mga kapatid, sa mananampalataya po kausap dito ni Apostol Pablo, hindi po ito yung mga unbeliever, mga mananampalataya po ang kausap dito ni Apostol Pablo. Sinabi niya, mga kapatid, nakikiusap ko sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon na tayo ginawa ng Diyos. Yung ating mga buhay, ibigay sa Panginoon ng handog na buhay na nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Sabi doon sa 2, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundo. Ito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuting, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Amen. Malinaw, sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya o mga lingkod ng Diyos. Hayaan ng Panginoon baguhin natin pag-iisip. Magbago na po tayo ng isip. Alikuran na natin yung dati natin pamumuhay. Huwag natin balikan pa. Yung sabi ng Apostol Pablo, bilang mga nakakilala sa Diyos, yung ating pamumuhay ay hindi na yung dati pa. Kailangan talaga, nulit ko, yung buhay natin talaga, inilalay natin sa mundo, isineseparate natin sa mundo. Isineseparate natin yung buhay sa mundo para lumay tayo sa kasalanan. Talagang kailangan talaga ang Diyos ang namumuhay sa atin, sa ating pamumuhay. Kaya nga, di ba sabi nga sa 2 Corinto chapter 5 verse 7, ang sino man na kay Kristo Jesus ay binago na. Bago na siyang nilalang. Wala rin natin yung pagkatao. Basahin po natin. Sabi ito sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bago nilang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya ng Diyos. Amen. Sabi niya, ang sino mang na kay Kristo Jesus, wala rin dati niyang pamumuhay, binago na siya ng Diyos. Sabi nga, the old is gone, the new has come. Diba ba? Kaya nga sino mang, kaya kung ang sino mang na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala rin dati niyang pagkatao. Binago siya ng Diyos. Kaya ganoon tayo, mga kapatid. Kung tayo kumila sa Diyos, na tinanggap natin ang Panginoon Jesus na bilang Diyos at tagapagligtas, ay binago na tayo ng Panginoon Jesus nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, sino man na kay Kristo, ay become a new creation, new creation living. Wala na ang dati nating pagkatao, ini-embrace natin yung bago nating buhay. Inaalis na po natin nating pamumuhay. Ini-embrace natin yung bago nating
yung ating, bago nating buhay, ini-embrace na po natin. Yung ating luma ay inaalis na natin. Yung luma nating pamumuhay, inaalis na po natin. Ini-embrace na po natin yung bago nating pamumuhay. Yung binigyan ng Panginoon ng bagong buhay, a new life. Kaya nga ito ay patungkol sa ating spiritual na pamumuhay. Kailangan talaga natin na matransform na tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa ating mga buhay. Kailangan talaga nakikita sa atin itong buhay na ito. Kailangan talaga nakikita sa atin yung tayo mga lingkod ng Diyos, kailangan talaga nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Nakikita po talaga sa ating mga buhay yan. Di po ba? Ano po ba nakikita sa atin? Yung joy. Joy na lang po ba? Wala na yung love, wala na yung peace. Wala na rin yung patience, puro joy na lang. Nawala na po yung mga nawala na yung yung iba. Nawala na yung patience, nawala na yung love, nawala na yung yung faithfulness. Ang nakita na ng puro joy. Nawala na yung self-control. Hindi po kailangan na talaga, lahat ng po talaga ngayon ay nakikita sa atin. Yung kabutihan, diba yung self-control, talaga nakikita sa ating pamumuhay yan. Hindi po natin magagawa lahat yan kung wala po sa atin ang Banal na Espiritu. Kailangan talaga sa tulong ng Banal na Espiritu, nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit na yan. Sabi po sa unang Korinto, chapter 6, verse 19. Sige po, pabasa po sa unang Korinto, chapter 6, verse 19. Kung ninyo ay templo ng banal na Espiritu mula sa inyo at tinanggap niyo mula sa Diyos, kung galawan ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen. Di po ba? Sinasabi sa 1 Corinthians 6:19, sabi dito, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng Banal na Espiritu nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung gano'n ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos na. Amen. Tayo mga kumilala sa Diyos. Tayo mga kumilala sa Diyos at tumanggap sa Diyos. Yung ating pamumuhay ay hindi na sa ating pamumuhay na ito, kundi sa Diyos na. Ang Diyos na naghahari sa ating buhay. Hindi na tayo. Di ba? Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Namumuhay na sa atin ang Banal na Espiritu. Kaya huwag natin bigyan ng kapigatian ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dahil namumuhay na sa atin nasa atin na yung Banal na Espiritu, namumuhay sa ating kaloob-looban. Kaya huwag natin siyang bigyan ng pigati. Dahil ang buhay natin ay hindi na sa ating pong sarili, hindi tayo may-ari ng buhay na ito, kundi ang Panginoon na may-ari ng ating mga buhay na ito. Amen po ba? Amen. Kaya nga, nung men's fellowship namin, di po ba bilang tayo mga tinawag ng Diyos, kailangan talaga tayo namumuhay ng naayos sa Diyos. Hindi tayo namumuhay sa ating sarili. Diba sabi nga sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 7. Amen. Sabi sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 7 hanggang 12, sabi nito, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen. Tayo mga tinawag ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi po sa kahalayan. Alam po natin yan. Yung dati, ang buhay natin ay punong-puno ng hindi magaganda. Pero ngayon, tinawag tayo ng Diyos ay kailangan na namumuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Sabi sa 8, ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos
na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Malinaw na ang sino mang hindi sumusunod sa utos na ito ay sa Diyos nagkakasala, hindi sa tao. Sabi sa 9, ngayon, tungkol sa pamamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangan pang palalahanan pa tungkol dito dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahal. Amen. Hindi daw kailangan ituro. Ay tunuro pa sa atin ng Panginoon to. Hindi na tayo kailangan palalahanan pa. Dahil alam na natin to. Itong mga bagay ito, kung paano magmahala sa isa't isa. Sabi sa 10, at ito nga ang ginagawa niyo sa lahat ng kapatid sa Macedonia, ganoon pa man, inihiling namin na lalo pa ninyong pagibayuhin ang pag-ibig ninyo. Nasabi nito yung pag-ibig, talagang kailangan lumalago yung pag-ibig natin sa isa't isa. Sabi sa 11, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa at huwag kayong makikialam sa buhay ng iba, magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuti niya, tulad ng ibinili namin sa inyo. Amen. Sabi dito, malinaw. Huwag ito pakalaman yung buhay ng iba. Huwag tayo masyadong marites. Di ba? Huwag natin pakalaman yung buhay ng iba. Sinasabi rito, malinaw sinasabi rito. Kwento ko lang, sa amin, sa probinsya, di ba? Makikita tayo sa probinsya pag umaga pa lang, nakumpukan yung mga matatanda. Nag-fellowship sila. Puro nagano sila, puro nagmamarites. Sinamarites nila yung buhay ng ibang tao. Pero yung buhay nila, hindi nila mamarites. Kasama nyo lang dito na huwag daw natin pakalaman yung buhay ng iba. Pero pwede tayo makailam sa buhay ng ibang tao kung mayroong kumbaga may problema siya. Pwede nyo pakalaman, pwede tayo magbigay ng payo. Pero kung pakalaman natin yung buhay ng ibang tao ay hindi na maganda yun. Kung pwede na tayo makailam sa buhay ng tao, talaga pero siyang problema at tumalapit sa iyo, humingi ng tulong. Sabi sa 12, nang sa ganun, hindi nyo na kailangan umasa sa iba at igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya. Amen, di po ba? Kasi ulitin ko, kung nakikita po talaga sa ating buhay ng Panginoong Yesus, sa ating mga buhay, kahit hindi po tayo nakikita, kahit hindi po tayo nagkasalita, kahit hindi po tayo nakikita pa sa ating buhay, for example, lingkod ko ng Diyos, makikita nila, igagalang nila kayo. Pag nakita na tayo, natin yung paggalang nila sa atin. Pag nakita natin pamumuhay, yung nakita sa atin ang pamumuhay ng Panginoong Yesus, igagalang nila tayo. Kaya nga bilang lingkod tayo ng Diyos, ay kailangan talaga natin na mamuhay. Dahil marami po talaga nakatingin sa atin. Yung mga unbeliever po ay nakatingin sa atin. Hinihintay lang po talaga tayo magkamali ng mga yan. Pag tayo nagkamali, sigurado yan. Pero kung tayo namumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos, lumalakad tayo sa pamamaraan ng Diyos, at pag nakikita nila tayo, natin yung paggalang nila sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Diba? Sa inuman, pag nakikita ka nila, siyempre hindi ka na nila aayain. Ay, yan. Nag-church yan. Nagsasambayan, lingkod ng Diyos yan. Natin yung paggalang nila sa iyo. Kaya kailangan talaga, nasabi sa atin sa umagang ito, yung ating pamumuhay ay kailangan po talagang naka-align sa harapan ng Diyos. Hindi na po tayo, yung ating pamumuhay ay sa pamantayan ng Diyos.
hindi sa pamantayan ng mundong ito yung ating pamumuhay. Sa pamantayan po ng Diyos, hindi sa pamantayan ng mundong ito. Amen po? Kaya kailangan talaga mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Nakikita sa atin itong mga tumbuhin ito, yung transformation, yung pag-ibig sa kapwa, sa Diyos ay kailangan nakikita sa atin. Kaya namumuhay din tayo ng may kabanalan sa umagang ito. Yun ang gusto sabihin sa atin ng Panginoon na bilang tayo mga lingkod ng Diyos na kumiyara sa Kanya, ay kailangan talaga natin mamuhay ng matuwid sa Kanyang harapan. Amen. Sige po, tayo tibaw sa umagang ito. Tayo muna po i-aawit sa Panginoon bago tayo tumaka sa ating kantasena. Kaya ating papurihan ng Panginoon sa umagang ito. Dakilain natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Hallelujah. Tuloy kayo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Diyos. Hallelujah. Patuloy na kayo magtagumpay sa Panginoon sa inyong mga buhay, O Diyos. Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa tulong ng inyong Banal na Espiritu. Hallelujah. Pagpilin kayo, Diyos, sumagal. Pagpilin kayo, Diyos. Hallelujah.
sa inyo, Panginoon. Patuloy po kami magpakatulog po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy po kayong maitaas, Panginoon, na matakila, O Diyos, sa buhay ng bawat sa Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po kapurihan, sa inyo po ang pagdakila. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po, salamat na po sa ating Santa Cena. Bago tayo lumapos sa ating union, tayo muna pumikit at tayo magpainis sa banal na Spirit. Amen. Sabi dito, sa unang Korinto, chapter 11, verse 20, sabi dito, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ng Panginoon Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati niya ito at sinabing ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Kaya natin ang tinapay. So, 25. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabing, ang inuming ito ang bagong kasunduan na nagtibay sa aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Hallelujah. Magsabi tayo ng panalangin sa Diyos. Salamat. Hallelujah. Salamat po sa inyong Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, O Diyos, na kayo nagsakripisyo sa
sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, pagpunta mo kami ng kaligtasan, O Diyos. Salamat po sa buhay na ito, Panginoon. Inaalala po namin ang iyong sakripisyo, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa kaligtasan na nagmumula sa inyo, na ibinigay niyo po sa amin, na hindi po namin na-deserve, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong kahabatan, O Diyos, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy na kayong gumawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy na yung pangalan ay makitaas sa aking mga buhay. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa inyo po ang papuri at pagdakila. In Jesus we pray. Amen. Amen. Kaya na-bless mo ba ang bawat isa? Amen. Tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Tayo po yung umupo. Hallelujah. Yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa natapos namin gawain, Panginoon, O God. Tunay na, Panginoon, na tagumpay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong mga paalala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Tunay na, O God, ng iyong salita, Panginoon, ay makapangyarihan, Panginoon. Nawa, O God, ang iyong salita, Panginoon, magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, O God. Sa gayon, Panginoon, makita sa aming buhay, Panginoon, na kami sa iyo, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay lingkod mo, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa paalalang ito, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, turuan mo rin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, na sumunod sa iyo, O God. At tunay na at makilala ka pa, Panginoon, kung sino ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O God. Sa gayon, Panginoon, ikaw din, Panginoon, ang magpala, Panginoon, sa iyong anak na ginamit, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Nakikita mo ang kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang nakita, Panginoon, ang kanyang puso, O God. Ano man, Panginoon, ang kanyang mga kahilingin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, mag-provide dito, Panginoon, O God. Higit sa lahat ang kanyang pamilya sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na maghari sa bawat isa, O God. At yun din, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, O God. Naway sa aming pag-uwi, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, at na maging sandata namin, Panginoon, sa aming mga kasama, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw siyang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Makarating kami ng ayos, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang tirahan, Panginoon, O God. Awa, O God, ang masaganang pagpapala, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at samba. In Jesus' mighty name. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Mas kamayan po tayo. May ngiti tayo.